At makakasama natin ngayon at ating alamin ang kanya pong karanasan, paano siya tinawag at paano siya binago ng Panginoon. Paano binago ng Panginoon ang kanyang buhay mula sa madilim na pamumuhay tungo sa kanyang kagilagilalas na liwanag. No? Kasama natin ngayon ang kapatid na Rogin. Magandang araw, kapatid na Rogin. Hapon po, Pastor. Ako nga pala si Rogin Sanchez Tabocol. Dati po kong IFI, Iglesia Filipina Independente. Ako po ay may asawa. So, siya pala mga kapatid ay membro ng Samahang Pilipinista, no? Yan yung mga tiwalag ba yan yung nag-iba, no, sa Katoliko, mga kapatid. So, ang kapatid na Rogin, ating alamin mga kapatid, ano ang kanyang buhay nung siya ay namumuhay pa, no? Nung kasama pa siya sa Pilipinista. Kapatid na Rogin, kumusta ang iyong buhay nung ikay nandun pa sa Pilipinista? Mahirap, Pastor. Puro bisyo. Natupag ko noon. Wala pa ko, hindi ko na pakilala ang Diyos noon. Nung unang panahon, ako hindi pa Adventista, sobrang hirap sa kasawa ko. Laging umiiyak tuwing gabi at araw. Kasi ako ay puro bisyo. Inom, alak, sigarilyo, lahat. Pinasok mo? Pinasok ko lahat. Ayan. So, nung ikay nandyan sa Pilipinista, binata ka noon, nung time na nandoon ka? Binata ko ito. Opo. Saka may asawa na. Doon ka rin nagkaasawa? Oo. So, nung ikay binata pa, yung buhay mo, ando na yung bisyo? Oo. At doon ba sa panahon na yon, may mga naging girlfriend ka ba na? Kaya sa totoo ba, pangalawa ko na itong asawa. Pangalawa. Pero yung una, hindi pa po kaping kasal. Kumbaga, para. So, ito talaga yung asawa. Okay. So, papaano po kayo nagkatagpo ni Mrs.? Nagkatagpo po kami, Pastor, sa cellphone. Textmate kami. And then, nung panahon na yon, may bisyo ka na nung time na yan? Todo bisyo na rin. Nung kayo'y mag-asawa na, ay ano naging buhay ninyong dalawa? Palagi kami nag-aaway, Pastor. Kasi ako ang nagdala doon sa mga sayawan doon sa amin. Yung baga floor manager, tawag doon. Kasi pag floor manager ka, hindi mo maiwasan yung may magbibigay sa'yo ng tagay. Hindi mo maiwasan. Isang dahilan yung, Pastor, para hindi ka mahiya. Pag lasing ka na, Walang hiya na? Wala ka nang hiya na talaga. Kahit magmura ka, binitawan mo na siyang bunga. Iba-iba na. Oo. Tapos, pagtapos ng sayawan doon sa amin, pag uwi na sa bahay, talagang lasing-lasing. Galit na yung misis. Tapos, mga dingding sa aming bahay, puro butas yun. Bakit nabutas? Butas kasi, palagi niya akong sabihan na huwag nang uminom. Kaso, pag uminom ka na, Pastor, talagang demonyo ang nasa loob ng isip. Walang, kahit sino mo salita siya, magustuhan pa yun. Banalatan ko yung mga dingding na, puro butas. Sinuntok? Oo, sinuntok. Grabe yung nangyari. Hindi ka naman nananakit. Hindi naman ako. Kasi sabi mo, ang babae hindi sinasaktan. Minamahal yan. So, pagka nag-away kayo, sinusuntok mo yung tahanan ninyo. Ano ang naging buhay ni Mrs. sa iyong mga kamay nung araw? Talagang konsumisyon. Miserable ang buhay ni Mrs. noon. Lumalaki yung mga anak nyo, lagi kayo nag-aaway. Pag tuwing uminom ako, Pastor, yung mga anak kong dalawa, talagang takot pag nakainom na ako. Minsan, pag sa sobrang dami ng butas yung dingding namin sa bahay namin, natalian ng Mrs. ko yung mga dalawang kamay ko para hindi na ako makasuntok. Nung lasing ka? Tapos pag malasing ko, sinigawan ko, sinong may gustong mag-away dyan? Naghahanap ka ng gulo? Sinong matapang dyan? Nabihan ko sila. Pero pag sunod na gabi, ganun din ang sinabi na sino matapang, pinalian ni Mrs. yung bunganga ko ng panyo para diyan makasigaw. Kasi sir, siguro mga mag-alauna, magdamag na. Madaling araw na, Tapos nakadisturbo sa mga bahay. So, ganun ang naging buhay ninyo ni Mrs. Miserable talagang buhay. Papaano ang naging dahilan kung bakit nabago ang buhay ninyo? Dati kasi may kaibigan akong Adventista, sinabi niyang, bali sa Adventista ba? Pinisita ko ni Pastor Rosales doon, unti-unti nang isip ko ba, unti-unti nabawasan na yung bisyo ko. Nung time na yon, si Mrs. mo ay nagsisimba pa rin kahit na ganun kagulo ang buhay niyo? Nagsisimba lang, Pastor. Tuwing
araw ng Sabat, niyaya nila akong magsimba. Sabi ko, marami akong dahilan, pastor. Sabi ko, sakit yan ko. Huwag kayong manimba kasi madilim panahon. Hindi mo naman sila pinipigilan. Hindi ko na pinipigilan. Suportahan ko sila kung tuwing magsimba sa pastor. Pero ayaw mo sumama. Ayaw kong sumama. Ay, anong ginagawa mo pag Sabado? Magtrabaho. Trabaho lang. So, nung time na yon na kahit na magulo ang buhay ninyo, hindi mo naman siya pinipigilang magsimba. Hindi yun ang kagandahan. Mga anong bisyo ang mga pinasok? Ang mga bisyo binasok ko noon, pastor. Inom, sugal, saka sigarilyo, at pati yung pansyon, patikim ko na yung isang bisis ng mga drugs. Drugs, siya po. Yan. Tapos yung mga, ano siya ito, nagnakaw ng mga manok. Magnanakaw din. Oo, saba ko dyan, pastor. Nakaw kami ng mga manok, mabuso kami ng mga babae. Ganon? Yung ganon. Manlili, ha? Oo. Oo. Lahat ng mga kalukuhan sa labas. Naranasan ko. Ano ang reaksyon ng misis mo sa ganyang ginagawa mo? Lagi niya akong pinipigilan sa rin. Sinasabihan niya ako palagi na hindi pwede. Sabi ni misis, nung hindi pa ako Adventista, lagi daw siya nagdarasal tuwing gabi. Sana maano nang galit ko. Mabago. Mabago. Ano ang nag-udyok sa'yo? Bakit tinanggap mo yung Bible study? Tinanggap ko yung Bible study, pastor, kasi na medyo unti-unting na sa isip ko na maliwanagan na maganda sa tingin ko. Kaya tumanggap ako ng Bible study. Kailan nagsimula yung Bible study ninyo? 2012 yun, pastor. Ngayon ay 2022, ilang taong ka na sa Adventist? Isang taon pa lang po ako ngayon, naging Adventist. Bakit matagal ang proseso ng Bible study mo? Tinignan ko munang mabuti kung maganda ba ang Adventista o hindi bago ako nagpa-bautismo. So, noong ganong kahabang Bible study, si Pastor Rosales ang nag-Bible study sa iyo. Pastor Rosales. So, nung time na yon, ang panahon na magpapabautismo ka na, sino talaga ang nagpasya? Baka pinilit ka lang ni misis mo. Hindi naman. Hindi na ako pinilit, pastor. Katutuhan ko lang magpabautismo. Ikaw talaga mismo nagpasya. Ano ang naging dahilan bakit ka nagpasya? Ano yung nakita mong katotohanan? Ang katotohanan, yung sa iba kasi sa ibang reliyon, iba dito sa atin. Isang taon, mabait. Tapos itadong isang taon dito sa mga membro natin sa Adventista. Ikagaya dun sa ibang reliyon, maga nagsimba, tapos pag uwi, ay, inuman. Inuman. Okay, doon ako na, pwede pag galing ka sa simbahan, dapat respetuhin mo yan. Opo. Diba? So, nung time na yon na ikaw ay magpasya ng magpabautismo, hindi ka ba nahirapang iwan yung bisyo na pinasok mo? Hindi ako nahirapan, pastor. Unti-unti kong na iniwanan yung mga bisyo ko. Halimbawa, yung paninigarilyo. Una ko yung iwasan. Pangalawa yung sigarilyo, saka yung mga sugal. Yung huli lang sa lahat ng iniwasan ko, ang hindi ko pa naiwanan yung Lurmanid. Dati nga yung pista sa amin, noong January 6, kinuha pa nga akong Lurmanid. Tapos, nanggihan ko ng kaso, yung hindi man siguro bawal sa atin yung pastor yung sa sportcaster, yung magbigay ng award. Kaya pinaward ako doon sa chairman sa amin. Award. Sa award hanggang award ako. Tapos sinabihan niya ako, ikaw na magdala sa iyo. Ayoko na, bawal na yun sa amin. Kaya walang nakapil sa akin. Ayun. So, nung time na yon, iniwan mo na yung mga bisyo mo, talagang tinanggap mo na ang Panginoon sa pamamagitan ng bautismo. Saan ka na bautismuhan? Papuro siguro yan, papuro. Ano ang naging reaksyon ng iyong pamilya, ng iyong misis nung ikay magpapasya ng bautismo? Masaya yung pamilya, pastor, pati yung misis. Sa akin, pastor, talagang masaya. Ngayon, yung bautismo, isa na kong Adventista, masaya ng pamilya namin. Ayun. Yung kaibahan ng buhay mo, nung ikaw ay lalasing, no? Yun, sabi mo, nabuslot, no? Yung dingding sa suntok. Ngayon, nung nabautismo, wala na. Wala na, pastor. Bawal lang sa atin yung uminom. Noong time na yon, ibig sabihin, nabago ang buhay ninyo, malaki na ang kaibahan. Dati, pag tuwing araw-araw kami nag-aaway. Pero ngayon, iba na may panalangin, pastor. Ayun. Sa ka-income ko, pastor, noon. Kaya baka-income na kontrahan. Pero ngayon, taka nga ako. Bakit ganito na? Siguro, panalangin ko to. Kasi, hindi mo nagbayabang, pastor, pag tuwing may dito sa aming project sa Siban, lagi ako nagbigay ng pledges. So, doon, yung kita mo napunta din sa bisyo, ganyan. Noon. Medyo nakatipon ng konti na siguro, pastor. Kasi
ikam ako ng 500. Magastos nung ano, yung 300 Maipon. may po na wala naman ako mabili. O, pambili lang baon tuwing ito sa kuan. Simbahan. Simbahan. At ikaw ba sa iyong buhay ngayon na di ka ba nagsisi na naging Adventist ka? Proud ako, Pastor. Naging Adventista ko ngayon. Ayun. Oo. Talagang radya siguro may kapal na tindawag na maging ganito. Kasi alam ko na yung, naalaman ko yung katotohanan. Kaya nagpasalamat nga ako sa kanya, hindi dahil sa iyo, Mrs. Sa iyo, hindi ko maging Adventista. Nagpasalamat ako sa Lord kasi sa asawa. Naging ako ngayon. Ayun. Dating bisyo, todo bisyo. So nung time na yon na ikaw ay nandoon sa yung tinatawag nating kalayawan na yun at nabago ang buhay mo, eh hindi ba ito sa mo ay ano lang, yung parang tsamba lang o pinili mo talagang magbagong buhay? Pinili ko talaga magbagong buhay, Pastor. Kasi alam ko na yung katotohanan. So ngayon na ikay nasa paglilingkod na, kasama mo na ang iyong pamilya, sabi mo nga ay pinagpapala ka na at may panalangin kasama. Kaya mo bang ipangako sa Panginoon na maglilingkod ka habang buhay, parang gano'n, Oo, pangako. Maglingkod ako habang buhay sa Panginoon? Panginoon. At patuloy na magpagamit sa kanyang gawain. Eh, sa mga viewers natin, marami kasi tayong mga viewers na mga ganyan ang buhay, mga bisyoso, anong may papayo nyo sa kanila na sasabihin nila, mahirap magbago, mahirap iwan yung bisyo, mahirap iwan yung paninigarilyo, mahirap iwan yung pasabong, yung inom. Totoo bang mahirap iwan yun? Hindi naman mahirap, Pastor. Sabi nila mahirap daw. Pero pag alam mo ng katotohanan, hindi naman mahirap. Madali lang. Madali lang. Anong may papayo mo sa kanila? Mapapaypayo ko lang sa inyo mga mainom at saka yung mga bisyo. Iwasan nyo yung mga bisyo kasi makasira sa katawan natin yun. Kaya tingnan nyo ako ngayon. Dati hindi pa ako Adventista, payat ako, Pastor. Pero ngayon, medyo malusog na ako dahil wala na akong bisyo. Tapos nawala na yung mga sakit sa katawan ko, Pastor. Kasi hindi na ako kumakain ng Karuman-duman. baboy. Dati, akas ko kumain. Pero ngayon, tingnan nyo, medyo sigla na ako. Saka naalam ko na ang katotohanan. Ayan. Kaya iwasan nyo yung mga bisyo na di karapat-dapat. Iwasan nyo. Ano masasabi mo sa kanila doon sa mga tao na mga bisyoso na meron bang kaibahan o kaligayahan sa puso na maglingkod na may Kristong kasama? May kasama natin ang Kristo, talagang ang pamilya natin laging masaya. Pero noong hindi ka po kasama ng Kristo, lagi kaming away ng aking misis. Sobra. Araw-araw, gabi-gabi. Lagi siyang umiyak, pati ako. Pero nung samantalang matagal ang buhay, na-realize ko na hindi talaga pwedeng patagalin yung bisyo. Kaya nagbago ang isip ko na siguro tinawag ko ng Diyos, kaya ako ngayon nagbago. Ayun. Kaya masabi lang sa inyo, para malaman yung katotohanan, iwasan nyo yung mga bisyo. Ayun. So mga kapatid at mga kaibigan, nakita natin, napakinggan yung pong napakagandang conversion story ng kapatid na Rogin mula sa kanyang pagiging bisyoso, iba't ibang bisyo pinasok niya, napakagulo ng kanilang tahanan, ng kanilang buhay, kasama ng kanyang pamilya, no? At naranasan niyang manuntok sa dingding, nabuslot, no? na butas, mga kapatid. At naranasan niyang ginapos dahil sa kanyang kalasingan, dahil na siya naghahamon ng away kapag nalasing, mga kapatid. Subalit, ganun pa man ang kanyang naranasan, ay hindi mawari ang pagkatawag ng Diyos sa kanya dahil siya na bago ang kanyang buhay. Ang wika pa nga niya noon, siya payat, pero sumigla ang kanyang katawan, naging malusog siya, at naging pagpapala yung pagbabagong buhay niya dahil maligaya na sila'y naglilingkod sa Panginoon, may kasamang pananalangin, at higit sa lahat, yung kanyang pagka-amaze sa pagpapala ng Panginoon. Mga minamahal na mga kapatid, kay Kristo, walang imposible. Lahat ay posible. Kung atin lamang isuko ating buhay sa Kanya, ilapit sa Kanya, kahit gaano kadami ng ating bisyo, kahit gaano kadaming mga problema, mawala yan. Kayang iwanan kung si Kristo ang ating lapitan, mga minamahal na mga kaibigan. Huwag kayong maniwala doon sa mga sabi-sabi na hindi kayang iwan ang bisyo, hindi kayang iwan ang sigarilyo, yung inom, yung tinatawag na lang sabong at iba pang bisyo. Kaya po yan kung tunay na pagbabago ang hinahanap ninyo. At matatagpuan lamang yan kay Kristo. Isa yan, example, ang kapatid na Rogin. Dati magulong buhay, ngayon matiwasay, payapa,
pag-ibig ang nangingibabaw at masayang paglilingkod kasama ng kanyang pamilya. Nawa mga minamahal na mga kapatid ay naging pagpapala, naging inspirasyon ang isang napagandang testimony ng kapatid na Rogin ang inyo pong napakinggan at napanood. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay